kadalasang ginagawa ang pagluto ng kakanin tuwing may espesyal na okasyon. Ngayong araw, Beros, tikman at tignan naman natin ang bersyon ng mga Isabelino sa pagluluto ng kakanin, lalo na ang bibingka. Ang bibingka ay isa sa pinakasikat na kakanin sa Pilipinas. May iba't ibang bersyon nito kada probinsya. Ngayong araw, Beros, titikman at titignan naman natin ang bersyon ng mga Isabelino sa pagluluto ng bibingka. Maraming uri ng kakanin dito sa Isabela. Tulad ng binalay na sa tuwing mahal na araw niluluto ito. Nandiriyan din ang tinatawag na inatata. At pinagdiriwang pa nga ang paggawa nito sa bayan ng Santo Tomas at tinatawag itong Inatata Festival. Ang sarap ng bibingka ng Ibanag. At di nga magpapahuli ang bibingka sa kultura ng mga Isabelino. Sa Ibanag, tinatawag itong babengka. Ngayong araw, Beros, tignan natin kung paano niluluto ang bibingka sa tradisyonal na pamamaraan. Sa pagluluto ng bibingka, kailangan ng 3 lata para magsilbing patungan ng lutuan ng bibingka. Gagawa ito ng espasyo para doon ilagay ang apoy. Ang lutuan ng bibingka ay tinatawag na abbabengkang sa Ibanag. Gawa ito sa clay na siya ring ginagamit sa paggawa ng palayok. Marami ang ganitong produkto sa Santa Maria Isabela na siyang natampok natin sa previous vlog. Ang nasa itaas naman ay nagupit na parte ng bubong at dito ilalagay ang nagbabagang apoy. Kamat na nyog mo. Tapos payak to kamat na nyog. Iwe pabengka. Ilalagay ang pinagpigaan ng niyog sa lutuan ng bibingka para hindi ito masunog. Pangalawa, lagyan ng dahon ng saging ang paglutuan ng bibingka. Hindi, yan mat mo na yan. Kasi naman naman ang Pagkatapos nun, lagyan ulit ito ng mas makapal na dahon ng saging dahil dito ilalagay ang malagkit o yung bibingka. Pagkatapos, pahiran ito ng mantika na gawa sa nyog para hindi dumikit ang malagkit. Tapos, kaya mo na ito. Iteso. Sa unang layer ng bibingka, ilalagay ang latik na may tubig at may tinimplahang asukal. Ang sumunod na ilagay ay ang giniling na malagkit na nahaluan ng katas ng niyog at mayroon itong konting tubig at asukal. At sa huli, lalagyan ito ng toppings na kapareho nung nasa first layer. Ang pinagkaiba lang nito, medyo mas malapot yung toppings ito kaysa sa first layer.
Mula sa malilinaw at malilinis na ilog, nagtataas ang mga talon, mga panoramic view sa bundok, kakaiba at simpleng pamumuhay sa probinsya, makukurbadang daan, mga luma at modernong istruktura at malalawak na karagatan. Itatampok natin ang ganda ng Pilipinas.